sa ating tunang straight talk. Samantala, bago sa ating pagkapatuloy, mga kaibigan, buhol-buhol na traffic sa tulay na hindi ginagamit sa barangay San Isidro, Cabanatuan City. Isang ano ba problema ito, pare ko, Romel? Magandang umaga, bakit ma-traffic? Yes, pare kong gwapong-gwapong walang kupas sa kapugian. Good morning. Talagang buhol-buhol at malaking problema talaga ang binibigay ng tulay na hindi ginagamit. Ito sa may barangay San Isidro, Cabanatuan City, nagkabuhol pare ko pa ang traffic dahil sa silita nitong traffic aid. Itong 10-wheeler truck sa gitna mismo ng kulsada kung saan liliko yung mga truck at hindi natin alam kung ano yung pinag-uusap at isinifit at hindi ro ipinatabi, kaya nagkabuhol-buhol ang dami ng traffic. Kaya ang ginawa ko pare ko ay kumanan ako dito sa may Balik Cruz, doon ako lumusot sa may Sangitan Market at talagang medyo maluwag. Yung pwede kumanan ay makakakanan dito. Pero sa dami talaga pare ko ng sasakyan ay umaabot ng 2 hanggang 3 oras ang bigat ng dami ng traffic dito. Kung bakit panawagan ng ating mga netizen na huwag sitahin ng traffic aid yung driver sa mismo sa gitna ng kalsada, kundi hanapan ito ng patabi o patabihin. Sapagkat hindi lang itong 10-wheeler truck ang pinagmumula ng buhol-buhol na daloy ng trapiko na umaabot mula doon sa may bantog na yon hanggang doon sa may tulay ng sa dating gasolina ng KTM. At ito namang tulay na hindi ginagamit, umaabot ang traffic, hindi lamang dito sa may kanto ng bagong Sangitan Market, kundi umaabot pa rin ito hanggang doon sa may lagpas pa, halos pabangad na pare ko, ang tindi ng daloy ng bigat ng trapiko. So nananawagan ng ating mga netizen na ipagamit na sana yung tulay kung hindi substandard. Kasi pag substandard pare ko, baka bumagsak lang din yung tulay na pinangakong kinupad na ano ba? Sama patungin tuloy na yan. Nga pare, hindi natin maintindihan kung saan papunta yung tuloy na yan. 2 tulay pare ko yun sa may San Isidro, saka doon sa may parting papuntang Doctors, doon sa may CIC College, at ba't nga rin ito ginawa, pati dadaanan at yung malaki problema nito pare ko kapag parang binuksan minsan to pero meron ng muntik maaksidente. Kaya kailangan to siguro pa-imbestigahan to kung paano maganda sa ating mga kaibigan abogado pare ko. Oo, kasi nga kung kamo hindi ginagamit tsak na milyon-milyon ang inubos dyan, di sayang naman kung hindi magagamit yung tulay. Oo pare ko, at ito matindi, at pinagmumulang pa ng mabigat na daloy ng trapiko pare ko dyan. Pinadadaan nila sa may gilid ng tulay na hindi ginagamit yung mga sasakyan, pero rough road, putik-putik, bako-bako, hindi makapirmera ka talagang pirmis, at doon nagsisimula ang bigat ng daloy ng trapiko. Kaya kung yung sana ay na-espalto man lang, baka sakaling gumaan-gaan ng konti ang daloy ng trapiko pare kung gwapong togi. Kasi nga, natawagan pa natin pa, bakit hindi ginagamit kung yari na ba kasi? Yari na ba? Yari na doon. Matagal lang yari. Ala naman na tayong nakitang hindi yari at napakaganda ng patulastas nitong walang katotohanan na talaga namang walang katotoo-totoo pare ko itong tulay na hindi ginagamit na ito. Sige pare ko. Yan muna ang ating update report mula sa tulay na hindi ginagamit sa Cabanatuan City na pinagmumula ng matinding traffic. Ito si Ruben Roque. Kasama pala natin ang napakahusay na Pangulo ng NHA ng San Lorenzo, Barangay Atati, Palayan City, Rosaling Donato at Florencio Conde at Edmar Cabañez. Ito si Ruben Roque, nag-uulat sa Street Talk ng DWN Teleradio ang inyong. Okay, maraming salamat sa Pare Romel, ha? Ingay ka dyan sa tulay, baka mabagsakan ka kung substandard kami. Pero sayang mga kaibigan, ha? Kung million, ibig sabihin kung talagang hindi nagagamit, sayang naman dahil siyempre alam naman po natin mga kaibigan na ang halaga ng tulay, hindi basta-basta mga kaibigan, ha? Hindi basta-basta pera ng mamamayan ang inuubos dyan, ha? Ay samantala, good morning Kuya Aga, nagigiling kami dito sa Barangay Campus